Abaya Hawa, Isaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Dininig ni Yahweh Alahayam ang panalangin ni Abraham. So, ano ba ang cause? Bakit sa prayer ay may kasagutan? Ano ba ang meron kay Abraham na bakit nanalangin siya ay sinagot ang prayer? Ganito. Basa. Genesis chapter 15 verse 6. Naniwala si Abraham kay Yahweh. At dahil dito, itinuring siya ng alahayam na matuwid. So, ang isang pagpataong maniwala pala kay Yahweh, katulad kay Abraham, ay ituturing na matuwid kapag kayo o tayo ay maniwala kay Yahweh. Ituturing tayong taong matuwid. Pero Abraham believed in Yahweh. And because of this, Alahayam considered him righteous. Naniwala si Abraham kay Yahweh at dahil dito, itinuring siya ng alahayam na matuwid. Gayon, yung mga hindi naniniwala kay Yahweh alahayam, hindi kayo matuwid. Hindi kayo ituturing na matuwid. Ang ituturing na matuwid, yung lamang naniniwala kay Yahweh alahayam. Gusto ninyo na kayo'y maging matuwid? Tanggapin ninyo si Aba Yahweh na alahayam. At kayo'y matuwid sa harapan ni Yahweh. Okay. Ano pa ang ginawa ni Abraham? Basa. Genesis chapter 17 verse 1. Nang si Abraham ay 99 na taong gulang, si Yahweh ay nagpakita sa kanya at nagsabi, "Ako ay alahayam na makapangyarihan. Sumunod ka sa akin at panatilihing malinis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay." Ito pa. Ito pa ang isa na naging matuwid, si Abraham. Hindi lamang siya ay naging matuwid sa kanyang panampalataya kay Yahweh alahayam, at siya rin matuwid dahil pinanatilihin malinis ang kanyang sariling buhay habang nabubuhay. Basahin natin direkta Nang si Abraham ba to? Kasi verse 17 pa to chapter 17, ay 99 na taon gulang. Si Yahweh ay nagpakita sa kanya at nagsabi, "Ako ay alahayam na makapangyarihan. Sumunod ka sa akin." Importante sumunod tayo kay Yahweh. Sumunod. At panatilihing malinis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Panatilihing malinis ang ating sarili habang tayo nabubuhay. Ibig sabihin, iwasan ang mga ginagawang baluktot, iwasan ang mga ginawang hindi maganda, iwasan lahat, iwas sa kasalanan, iwas sa bisyo, at tayo'y laging sumunod sa mga utos ni Yahweh. Tayo'y maging matuwid. At yung nanalangin si Abraham ay sinagot dahil matuwid siya. That's why, gumaling ang karamdaman ni Haring Abimelech, pati yung mga tao na may karamdaman, gumaling, sinagot ang prayer ni Abraham dahil siya ay matuwid at nanampalataya kay Yahweh. Ngayon, ano bang sinabi sa aklat ni Santiago? Basa. Santiago chapter 5 verse 16. Kaya't ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa.
ang panalangin na isang taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kaya lang makapangyarihan ang prayer at mabisa dahil matuwid tulad kay Abraham. Unang tinawag siyang matuwid, righteous, nanampalataya kay Abay Hawa, Alhayam. Pangalawa, panatilihin ang kanyang buhay na laging malinis habang nabubuhay siya itong planet na ito, itong mundo na ito. Ganun lang. Nanampalataya kay Abay Hawa, iwas sa kasalanan, manatiling malinis habang nabubuhay sa mundong ito. Kapag ikaw manalangin, sasagutin ni Abay Hawa ang prayer mo. Una, maniniwala ka na ang pangalan ng Creator ay si Yahweh Al-Hayam. Ang proper name niya, Yahweh. Ang title niya, Al-Hayam o makapangyarihan. Tapos sunod, sundin natin ang kanyang utos, yung Torah. We are following the Torah, the commandment, and then we are always remain o maintain our righteousness o cleanness in our life. Lagi tayong malinis, lagi tayong iwas sa kasalanan, at tayo'y lubos na tatawaging matuwid. The moment that we are asking for prayer, Yahweh will answer our prayer. Yaman? Oh, yan. Dugtungan pa natin. Basa. Hebreo chapter 3 verse 13. Sa halip, araw-araw kayong nagtutulungan, habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang malinlang sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Anong kailangan? Sa halip, araw-araw kayong magtutulungan. Habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, now, upang walang manlinglang sa inyo at maging alipin sa kasalanan. Kaya lang pala naging alipin sa kasalanan, nalinglang dahil wala sa araw-araw ng kanyang pagtutulungan. Kailangan May walay sa grupo. Oo, may pagtutulungan. Sa English, instead, you work together every day, while the time can still be called now, so that no one will deceive you and become a slave to sin. Walang maging alipin sa kasalanan. Paanong paraan? Basa. Hebreo chapter 10 verse 25. Hindi natin dapat pabayaan ang pakikilahok sa ating mga serbisyo sa pagpupulong, tulad ng ginawa natin. Sa halip, patatagin natin ang isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin na lalapit na ang araw ng pagbabalik ni Yahweh. Sinong babalik? Yahawa. Yahweh. Hindi si Yahawa siya. Yahweh siya, Yahweh, isa lang yon. Coming back, Yahweh siya. Sino yan siya? Si Yahweh. Sa English, we should not neglect participating in our assembly services. Itong ginawa natin ngayon, assembly services, as we have done. Tulad ng ginawa natin. Yung serbisyo sa pagpupulong o assembly services. Tapos, instead, it's build each other up, especially now as we see the day of Yahweh's return approaching. Nakikita natin malalapit na ang araw ng pagbabalik ni Yahweh. That's why, hindi talaga natin kalimutan ang pagdalo o sa pagtitipon sa assembly services. Kaya lang iba naman, nakalimot.
Nakalimot sa pagdalo. Iba, umalis na. Pero ngayon, nagpaparamdam na ulit. Kasi may darating na blessing. Nandun. So, yan ang nangyari. Hindi dahil because of your sincerely believe of our Abba Yahweh, kundi sincerely believe of money. So, ang tawag doon, ministry. Ministry. Hindi ministry, ministry. Ngayon, ano pa? Basa. Kawikaan chapter 9 verse 8. Huwag mong pagalitan ang mangmang. Baka kaputan ka niya. Sawayin mo ang matalino at mamahalin ka nila. Yan. Kasi, doon kasi sa services, sabi niya, atin ko, mapagalitan lang tayo sermon. Mangmang pala Ako ang matatamaan. Mangmang pala yun. Mangmang yon. Pag nagagalit, Ayaw mapagsabihan. Mangmang pala yun. Mangmang. Meron nagsimba eh. Sabi niya, lagi naman kung patamaan. Maaga siya. Kasi ang pulpito malaki. Agay. Maaga siya. Tumago siya sa loob ng pulpito. Sabi niya, nandito ako sa loob. Wala, hindi alam ni pastor nga nandito ako. Tingnan natin kung matamaan pa ba ako. Kasi kailan doon sa harap niya, nakita ako, mukha ako laging patamaan eh. Ngayon, nasa loob ako. Nasa loob siya nangaral ang pastor, natamaan pa rin siya. Sabi niya, hindi naman alam ni pastor nga nandito ako sa loob, pero bakit matamaan pa rin ako? Kasi yung ginagawa kasi niya. galit ka na pag Ang tawag doon, mangmang. Mangmang na tao pala yung nagagalit. mangmang. Pag ano, Huwag mong pagalitan ang mangmang. Baka kapuutan ka niya. pupuot nga isa. Sawayin mo ang matalino at mamahalin ka niya. Kapag mayroon kang pinagsabihan, magalit sa'yo, mangmang yan. Pero pag may pinagsabihan ka, hindi nagalit, happy pa siya. Mahalin ka pa niya, matalino yan. Yun lang pala. Yung pala yung, yung karakter ng tao. Oo. Makita pala dyan. Do not scold a fool, lest he hate you. Rebuke the wise, and they will love you. So yan. Matalino to. Pinagalitan ko to eh. Na doon sa pagpunta namin doon. Di naman ano. Ang napagalitan mo, Sanay sa pagalit. matalino kasi. Pag matalino, Sanay sa pagalit. pero may isang pinagalitan ko dahil ang ano raw, ang tupa daw at kambing, galing daw tayo sa tupa kambing. Iko, ano bang galing? Ibig sabihin, hayop pala ang pinanggalingan natin. Aba, nagalit. Hindi matalino, mangmang yon. Pero assuming siya, matalino daw siya. Akala kasi na iba, pag magaling ka mag-English, matalino. Hindi yan ang English ang batayan. Ang batayan sa matalino, pag pagsabihan mo, ay hindi magagalit. Mahalin ka pa, magpasalamat pa. Thank you ha, na nasabihan mo ako. At least nalalaman kong mali ko. Pasalamat pa. Pero kung pagsabihan mo, magalit, huwag mong pagsabihan, pagalitan ang mangmang, baka kapuutan ka niya. Sawayin mo ang matalino at mamahalin ka nila. So, yan. So, ang pinagsabihan, naalaala ko nga yung, sa Babylonian Church pa ko, under ko ni Pastor Sammy Morris, wala na siya, nasa langit na yon. Ngayon nangyari, sa Tondo yon, conference, 1,000 kataong, ang banda doon, banda ng Caloocan, silang boy, mga banda doon. Ako ang MC. Ngayon, sabi na isa, awit ka, Bishop, kasi isarili mo palang banda, kabisado mo yung mga banda sa awit mo eh. Di umawit ako. Sabi ni Pastor Sammy, bakit umawit ka? MC ka lang. Wala, hindi ka na-assign na special number. Mahabang oras natin, lalong magagabihan tayo. Baba ka dyan. Baba ako.
Dami ha. 1,000 tao yung nanood. Baba ko, upo ako. Katabi ko, ano mo, minastos ka ni Pastor Sammy. Pero mo ha, daming tao, pinagalitan ka doon ka sa taas, pinababa ka. Sabi ko, okay lang, tatay natin yan eh. Parunong tayo magpasak. Mali naman talaga ako doon dahil, pero mo, MC lang ako, pero bakit nag-special number ko? Mali talaga ako doon. Wala sa Oh, program. nakita kong mali ko doon eh. Tama lang yan, papagalitan ko para hindi ko na ulitin. Oo. So, ano mangyari? Matalino pala ako. Tapos, pagkatapos, tanghalian, Pastor Albert, punta ka sa McDo, bili ka. Pakainin natin si Bishop Boy ng McDo. Nung kumain ako, sabi niya, ay, ano pala ako, dapat pala ako papagalitan rin ni Pastor Sammy para mabilihan din ako ng McDo, tulad sa'yo. Gaya na. Gagaya na. So yan. Actually, bakit ka sinabihan na pagsabihan? Kasi may error kasi. Oh, aminin na lang na ano bang error ko. Kasi di kasi ako lumapit eh. Hinahanap ako para akala ko wala akong function eh. Akala ko mamaya pa siya. Ngayon pinatawag na pala siya. Hinahanap ako, napunta eh. 1 oras naghahanap. Oh yeah, at least hindi naman nagalit, pinagsabihan ko. So, yan. So, yan ang mga matalino. Pero pag pagsabihan mo magalit, aba, mang-mang. Abaya hawa, Ishaya hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya hawa,